umaga po sa inyo lahat. From our pastoral life, pinababatid po sa inyo ang kanyang pagbatik ng magandang umaga. Hindi po natin siya makasama dahil season of flu, parang nakiuso. Kaya hindi natin siya makasama po ngayon dahil siya po inupo at sinisipon para lang din na hindi na rin siya makahawa. So mas mainam na, mas minabuti niya na siya po ay mag-stay sa bahay. Pero kasama po natin siya sa live ni Franaida. Okay? So marami po nakasubaybay mga kapatid natin na may lagdag ngayon, Monday to Friday lang. Pag sabi Saturday, pahinga yan, Sunday, church day, family day, and then trabaho ulit yung Monday. Pero kung iba na talaga ang ikot ng mundo. May mga sadya pa tayo, even Saturday, Sunday, may pasok. Diba? Ewan po, mayroon ng sarili mong opinion pagdating sa bagay na yan. Pero syempre, hindi naman natin nilalabanan ang government pagdating sa mga ganyan. Kung ako man ay pinakuha sa kabal ng kabangyaman ng bansa, ibabalik ito sa nahihirap ng 4 na beses pa. O, di ba? Sana all. Asa na 10,000 ni Cayetano, di ba? Ganun lang yun. Zacchaeus. May mga bagay tayong matututunan sa buhay ni Zacchaeus. Number 1, si Zacchaeus ay may sinsalidad na makita si Jesus. Number 1, he sincerely desired to see Jesus. Even though naririnig na niya patungkol kay Jesus, gumagawa ng mga milagro, ng mga himala, pero nagkaroon si Zacchaeus ng desire to see Jesus. This man had a government. Naririnig na niya na si Jesus ang magliligtas ng bayan ng Israel. As hindi yan conversation hindi yan private conversation. Malakas na tawag yan. Zacchaeus! Zacchaeus! Sabi ni Jesus, halika rito at pupunta ako sa bahay ninyo. Ganun yung pasigaw yung narinig yan ng mga crowd, narinig yan ng mga tao. Ay si Zacchaeus, narinig ni Zacchaeus kasi sinigawan siya ni Jesus. Hindi pa uso yung microphone, no? Wala pang microphone, pasigaw yun. So nag-comment yung mga people at ito ang comment na hindi maganda against kay Nicodemus. Huwag mo silang pakinggan at huwag mong i-define ang sarili mo kung paano ka dinidefine ng crowd. I-define mo ang sarili mo kung paano ka dinidefine ng ating Panginoong Jesus. Pag sinabi ni Jesus na magtatagumpay ka, pakinggan mo na ikaw ay magtatagumpay. Pag sinabi ng crowd na hindi ka magtatagumpay, hanggang dito ka lang, huwag mo silang pakinggan. Though may kalayaan sila magsalita, pero huwag kang mag-respond doon sa calling ng crowd, kundi mag-respond ka sa calling ng ating Panginoong Jesus. Mag-respond ka doon sa panawagan ng ating Panginoong Jesus. Mag-respond ka doon sa sigaw ng ating Panginoong Jesus. Mag-respond ka doon sa boses ng ating Panginoong Jesus. Marami mga pagkakataon sa buhay natin na parang tayong si Nicodemus na nakaukyat sa punong matinik, nakakapit sa punong matinik, sa sanang matinik na napapaligiran ng mga taong negatibo. Tapos, nabubuhay ka sa sitwasyon yun, biglang maririnig mo ang sigaw ni Jesus, Zacchaeus! Umalis ka diyan sa puno ng sinomoro. Umalis ka diyan sa kalagitnaan ng mga taong negatibo. Come with me. May pagkakataon sa buhay natin para talaga tayo si Nicodemus. Ang sakit-sakit kumapit sa sanga ng puno ng sinomoro na tinitinig tayo ng mga negatibong sitwasyon. Tinitinig tayo, sinusugatan tayo ng mga pagkakataon sa buhay natin. Sinasabihan tayo ng mga taong hindi maganda. Ayaw ng Diyos na ikaw ay nakaakyat sa puno ng sinomoro. Ayaw ng Diyos na naririnig mo ang mga nagtabling sigaw ng crowd patungkol sa iyo. Yan gusto ni Jesus na huwag natin talakayin ng ibang lugar. Huwag natin pag-usapan ng ibang tao. Pumunta tayo sa bahay mo. Mag-usap tayong dalawa at ayusin natin ang buhay mo. Pumunta tayo sa conference mo. Ano ba ang mga bagay na ginawa mo at bagay na dapat ayusin sa iyo. Amen?
So number 9, he instantly decided to change. Instantly. Hindi niya hinayaan pa na, okay, Jesus, hindi niya alam kung paano niya i-address. Sir, Mr., Lord, hindi niya alam paano niya i-address. Pero sige po, ngayon din ay magbabago na ako. Tandaan natin, kapatid, kung gusto natin mabago ang ating sitwasyon, huwag kang manatili sa puno ng sikumoro. Huwag kang manatili sa mga taong negatibo. Sumama ka sa Panginoon Jesus. Kausapin mo ang ating Panginoon Jesus at mararanasan mo ang Espiritu ng pagbabago sa buhay mo. Pag iyong partner in life, mahal na mahal at adik na adik sa Panginoon yan. Sa journey ng iyong buhay hanggang pagtanda, kasama mo yan sa hirap at ginhawa. Amen? So bakit? Mahal na mahal ang Diyos. Matatakot siyang gumawa ng mga bagay na hindi maganda. Dahil ang Diyos na hindi nakikita na gawa niyang mahalin, ikaw pa kaya na nakikita niya, hindi ka ba niya kayang mahalin ng wagas at sapat? Kapag ang isang tao mahal ng Diyos, satisfied na siya sa anumang bagay na meron siya kasi may Jesus sa puso. Hindi na siya maghahanap, hindi na siya magkakadala pa para mag-gain ng mga desires niya sa buhay. Tama ba yun? Kasi sapat na si Jesus sa kanya. Kaya kahit mag-dildil na kasi, hindi kayo mag-aaway dahil nag-dildil kayo ng isa. Ang malaga para sa inyo, mahal niya ang isa't isa. At dahil mahal niya ang Diyos, si Lord hindi papayag na mapagpala ang isang tao na nagmamahal sa kanya. Hindi papayag na kahit sabihin man natin na tayo mag-dildil na lang ng asin sa pagkainan at magsasama tayo sa hirap itong hawak. At sabihin mo, pero dahil mahal mo ang Diyos at mahal ka ng Diyos, hindi papayag ang ating Panginoon Jesus na isang araw sa buhay ng isang tao na nagmamahal sa Kanya ay magdildil ng asin. Gagawa ang Diyos ng paraan para sa tao na nagmamahal sa Kanya ay maiangat ang buhay na instead na magdildil ng asin at kumain ng pag-oong, ang kakainin mo na baboy na pinag-oongan na may kaunting talong, praise God, di ba? Kasi pinagpapala ng Diyos sa mga taong umiibig at nagmamahal sa Kanya. Napakal na natin si Lord Christ more na may sinabi ang mga tao against you. Sila yung mga tao hindi nararapat sa buhay mo. Kaya huwag mong pag-aksayahan ng mga panahon, oras at lakas ang mga tao hindi nararapat na maging bahagi ng buhay mo. Madidrain ka lang, may exhaust ka lang, ma-depress ka lang, mag-burnout ka lang. Pag-aksayahan mo ng panahon ng mga tao, kahit mali ka, pinagtatakpan nila ito kasi love covers many sin, a lot of sins. Hindi ka pinagtatakpan kasi tinatolerate ang kasalanan mo, kundi pinagtatakpan ka kasi mahal ka ng taong ito. At hindi ka niya pinagtakpan para i-tolerate, pinagtakpan ka niya kasi mahal na mahal ka ng tao ito at ayaw na masira sa ibang tao. Kung ang tao ito ayaw na masira sa ibang tao, sila yung mga taong nararapat mapasukin sa buhay mo. Mga taong dapat protektahan, dapat mahalin at dapat ipaglaban. Amen? Kaya hindi lahat ng taong nakakasama mo, hindi lahat ng taong nakakasalamuha mo ay para sa iyo. Kunin niyo yung words of wisdom na ito. Huwag kayong magbebeg ng pagmamahal sa ibang tao, atensyon ng ibang tao. Hanapin mo yung mga taong pinadala sa iyo ng Diyos, mga taong regalo sa iyo ng Diyos na nagtutuwid ng mali mo at nagtatakip ng kasalanan mo na hindi para i-tolerate ka, kundi para protektahan ka sa mga taong nakakakita sa iyo. Amen. The more na chinismis ka niya, the more na sinilaan ka niya, huwag mo silang pag-aksayan ng panahon kasi sila ang tamang-taong pag-aksayan, dapat pag-aksayan ng panahon at dapat pagtuunan ng pansin. Pagtuunan mo ng pansin yung mga taong may concern sa iyo, mga taong nagmamahal sa iyo, at mga taong pumoprotekta sa iyo. Amen? Para mabawasan na rin yung stress mo sa buhay. Let them. Hayaan mo lang sila. Amen? So, ganun po si Zacchaeus.